Ano po yung mga challenges po ninyo nung panahon ng kampanya po? Kasi nga against Cynthia Villar po. Of course, definitely, yung logistics. Hindi naman po ako mayamang, ordinaryo lang po akong middle class citizen dito sa Las Piñas. I retired from Philippine Airlines. Union leader po ako sa Philippine Airlines. And siguro malaking bagay din po yun, ang pagiging isang leader manggagawa, union leader. Nagamit ko po yun and then at the same time, yung aking pagiging chief of staff ni Mayor Nene. Wala naman akong hinanda kasi logistically, wala tayong patapat doon sa mga malalaking billboards, posters. So, ang naging strategy ko is to focus on messaging. So, ang pinaka-accessible talaga ngayon sa mga kababayan natin, yung social media. Meta, TikTok, so Instagram, tsaka pinaka-mura yun eh. Pinakamurang access natin na pwedeng gawin sa campaign. So yun ang naging strategy. And of course, yung hindi rin naman maaalis yung grupo ni na Mayor Mel. Siyempre yung machinery nun, intact naman yon. At malaking bagay din yon, yung endorsement ni Mayor Mel Aguilar sa akin. And then at the same time, yung partner ko ngayon sa campaign, si April, talagang sinuyod namin ang buong Las Piñas. And ang pinakamaganda kasi sa isang kandidato, yung may connection ka sa tao eh. Ngayon kasi very discerning na ang mga voters ngayon. As you have noticed, itong senatorial saka party list, tinitingnan ko yung naging result ng election. Biglang nakakagulat eh, di ba? Biglang wala naman sa survey, pumasok doon sa winning circle ngayon, and then pati yung party list. So, turn of events eh. Hindi mo rin masasabi, pero talagang siguro nag-iba na rin ang sitwasyon ngayon. At naging matalino na rin ang mga voters. Pero ang pinakamalaking challenge ko talaga is yung mga ayuda. Mga ayuda na binibigay ng mga incumbent officials. Hindi lang naman sa Las Piñas, buong Pilipinas. If you will notice, 50% ng mga congressmen, unopposed sila. Why? Because a year ago, walang tigil yung ayuda eh. And pag chinek nyo yung survey regarding dun sa mga voters, they seek gratification talaga. And ang nakakalungkot dito, unfair para dun sa mga hindi incumbent officials. In fact, dapat baguhin na talaga yung sistema natin dyan sa mga ayuda. Kasi dapat i-account ng DSWD yan eh, yung Department of Social Welfare, na naging mahirap yung pagbigay ng mga ayuda. And then of course at the same time, yun nga, ginamit talaga sa kampanya ng mga incumbent officials. So